Muling nagpaalala ang Health Department sa publiko kaugnay sa peligrong hatid ng pagpapaputok. Naglabas din ang ahensya ng gabay para maiwasan ang road crash incidents ngayong holiday season. Si Jaco Cruz sa detalye. Habang marami ang nagdiriwang ngayong holiday season, marami rin ang tahimik na humaharap sa lungkot, pagluluksa o iba pang mabigat na suliranin. Ayon sa Health Department, ang anxiety at depressive symptoms ang nangungunang dahilan ng paghingi ng tulong sa mental health hotline ngayong huling linggo ng taon. Umabot sa 65 ang natanggap na anxiety at depressive symptoms calls ng DOH National Center for Mental Health Hotline. Pangalawa sa mga dahilan ng pagtawag sa crisis hotline ay ang problema sa love life, habang pangatlo naman ang suliranin sa pamilya. Sa kabuuan, nakapagtala ang kagawaran ng mahigit 400 mental health-related cases simula December 21 hanggang December 26. Let's all be kind to each other. I think let's also be sensitive to how others would feel. Sometimes they will come to you, masakit ang dibdib, nahihirap ako huminga. Pero yung pala, ang problema nila, mental health. They're lonely, their families are elsewhere, yung tatay niya nagtatrabaho abroad, at malungkot sila sa Pasko. Samantala, umabot na sa 71 ang kabuang bilang ng mga nabiktima ng paputok. Ito ay base sa pinakahuling tala ng Health Department mula December 21 hanggang 27. Inaasahan pa ng kagawaran na lulubo pa ang bilang nito bago matapos ang taon. Gayunpaman, mas mababa ng mahigit 30% ang bilang na ito kumpara sa kabuoang bilang noong nakarang taon sa kaparehong panahon. Bukod sa mga biktima ng paputok, apektado rin ang kalusugan ng mga Pilipino. Sa kabuuan, may tig-4 na kaso na ng firecracker-induced asthma sa mga bata at senior citizens. Ito ay dulot ng usok mula sa pagpapaputok. Para naman maiwasan ang mga cardiovascular diseases gaya ng stroke at heart attack, pinalalahanan ng DOH ang publiko na umiwas muna sa labis na pagkain, mag-ehersisyo at huwag manigarilyo at uminom ng alak. Jaco Cruz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.